So guys, ito yung paggagwapuhin nating coconut bonsai. Sana mag-workout to. Ayan. So pinakapit natin yung ugat sa bato. Ayan. Medyo bata pa siya. So hindi pa natin to lalagyan ng varnish ngayon kasi hindi pa naman stable talaga yung ugat niya. Kapag stable na siya, siguro mga 1 year. Ayan. Pwede na siya. Cut lang tayo ng cut dito ng mga itong mga kanyang mga sanga hanggang sa tumanda siya para maging bonsai. So marami na akong ginawang ganito guys. Nabenta ko na rin yung iba. Nag-uumpisa na ulit tayo maggawa itong mga ganitong klaseng coconut bonsai. Sana mag-work to. Ito naman i-develop din natin to. So ayan. Ayan. So heto naman guys yung isang dinidevelop natin na para maging coconut bonsai. So ganyan ang ginawa ko, nakahang na siya. Pinahaba ko na yung ugat niyan. Ito yung kanina. So yun. Hindi na natin siya lalagay sa bato. Nakaganyan lang siya. Tapos kapag tumanda na siya, cut lang tayo ng cut dito. Pag naging maedad na siya, pwede na tayong magbarnis. Kasi kinaskas ko naman na yung baon niya na yan. Makinis na yan. Ayan, makinis na yung baon niyan. Kinaskas ko na yan. Dati pa. So ito ano na to, 4 months na to. Mababa na yung ugat niya. Dati ang mga ugat lang yan, hanggang dito lang yan. Yan, ito hanggang dito lang. Hanggang dito lang yung ugat niya. Yan, yan. Ngayon, sobrang haba na niya. Hanggang dito na yung ugat niya guys. So yan, medyo stable na yan. Yung ugat niya, medyo matibay-tibay na. Kumpara dun sa nauna kanina. Ang problema na lang dito, kailangan natin siyang padahunin. Yan. Cut lang tayo ng cut dyan. Ito. Pagdadahon, cut yan ng cut. So pag magka-cut tayo ng ganito guys, tatakloban natin to ng plastic kasi pag ito naulanan, mababasa yan, mabubulok, patay ang bonsai, sayang ang effort, di ba? So update ko kayo kapag gumanda na yung ating bonsai na yan. Para ang content tuloy natin ngayon, ang content talaga natin yung bonsai. Dapat hindi na si kainam, si kabonsai na. So yun lang guys, maraming salamat. Sana matutunan nyo rin yung pag ganito guys para kwarta rin balang araw, di ba?